Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay undercard sa Juan Francisco Estrada kontra JC Bam Rodriguez ngayong Hunyo 29, 2024. Nagaganapin po sa Footprint Center, Phoenix, Bansang Amerika. At ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Yamilet Mercado kontra Ramla Ali at Sunny Edwards kontra Adrian Coriel. Sa mga bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na makakakuha po kayo ng idea kung sino po ang papaboran nyo na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa panalo. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan niya ba naging dihado ang maglalaban. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganun, makapag-desisyon po kayo. Maaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking prediction o pananaw sa laban. At maaari din po na maging pabor. Ngunit ang mahalaga po talaga dyan, kayo, dahil nasa inyo ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya sa gagawin nating comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin at unahin natin ang bakbakan sa pagitan ng dalawang babae na ito. Yamilet Mercado kontra Ramla Ali. Itong si Yamilet Mercado, didipinsahan niya ang kanyang WBC World Super Bantamweight title, kung di ako nagkakamali, pang-4 or pang-5 na niya ito na pagdipinsa sa laban niya kay Ramla Ali. Kaya naman, alamin na natin ang sapalitan challenger na si Ramla Ali kung ano bang mayroon sa boksingero na ito, o female boxer. Ramla Ali, may impresibong kartada po, 9 wins with 2 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad na 34 anyos, height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 22.22%. Last fight, November 4, 2023. Rematch kontra Julissa Alejandra Guzman. Naipanalo ni Ramla Ali sa rematch ang kanyang laban by unanimous decision. Sa una nilang pagharap mga lods, noong June 17, 2023, knockout po si Ramla Ali dito kay Julissa Alejandra Guzman. Ngunit sa kanyang comeback fight, which is rematch nga sila, nakakuha ng panalo si Ramla Ali by unanimous decision. So may matibay ang determinasyon ng female boxer na ito. O hindi lahat na ganun, na makatapos makatikim ng brutal na pagka-knockout, makarecover agad. Kaya masasabi kong matibay ang determinasyon ng babaeng boksingero na ito. Babaeng boksingira pala na ito. Karanasan o experience nitong si Ramla Ali. Bago ito pumasok sa pro boxing, dating lumalaban po sa Olympic. Katunayan, kalahok siya sa Tokyo Olympic. At bilang isang pro boxer na, ang pinakamatindi na kalaban ni Ramla Ali, siyempre si Julissa Alejandra Guzman. Diyan siya nakatikim ng talo at brutal pa. At nabawian niya mga lods. Diyan natin nakikita kung gaano katibay ang determinasyon ng female boxer na ito. Dagdag natin si Avril Mathi. Skills nitong si Ramla Ali, boxer puncher para sa akin. Pressure punch style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. May pagka-agresibo ito, volume puncher, taglay and timing at accuracy. Sa kanyang defensive style naman po mga lods, back pedal, ginagamit ang 4 na kanto na ring, pakawala naman jab on the combination. Ngunit pagdating po sa dipinsa, lalo na sa close range sa suntukan, may mga butas sa dipinsa po itong taga Somalia na si Ramla Ali.
Ikuya dong sports, di ba Somalia? Muslim country. Tama. Muslim country po ang Somalia. Pero itong si Ram Ali po ay nakabase na ito ngayon sa United Kingdom. Opo. At saka sports naman ito eh. Ngayon, dadako na tayo sa panig ng kampiyon na si Yamilet Mercado. As a pro boxer, may impresibong kartada si Yamilet Mercado. 23 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 3 talo. Ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 26 anyos, height 5 foot and 4 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 21.74%. Last fight, April 27, 2024, Linda Laura Lica ang kanyang nakatunggali. Panalo by unanimous decision si Yamilet Mercado na kung saan matagumpay ang kanyang pagdepensa sa kanyang WBC World Super Bantamweight title. Karanasan o eksperyensya nitong si Yamilet Mercado. Siyempre mga Lods, kung di ako nakakamali, 7 times na ito naging world champion. At ang kanyang mga nakalaban na matitindi, nangunguna po si Amanda Serrano. Diyan naging world title challenger nung una si Yamilet Mercado noong 2021. Challenger siya sa IBO, WBC at WBO na hawak dati ni Serrano. Diyan siya nakatikim ng talo by unanimous decision. Dagdag natin si Fatuma Sarika at si Julissa Alejandra Guzman. Nakalaban din pala ni Yamilet Mercado yan. Ngayon, sa skills na taglay-taglay ni Yamilet Mercado, boxer puncher din po ito mga Lods. Defensive style, pressure parter style, counter punching style, lumalaban sa brulan o tututong na bakbakan. Footwork, in and out. Sa kanyang defensive style, back pedal, ginagamit ang ring, nag-in out po ito. Magalaw din na boksingero itong si Yamilet Mercado. Magalaw na boxer ang ang babaeng ito. Pagdating po sa depensa, may mga butas din po ito sa depensa, lalo na sa mid-range at close range na kung saan delikado po na ma-counter. So pareho sila may mga butas po sa depensa, itong magkabilang panig. Ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 26 anyos ang kampiyon na si Mercado, 34 anyos naman ang challenger na si Ramla Ali. Pareho na sa prime po. Parehong orthodox ang kanilang stance. Sa knockout ratio, di po magkakalayo. 21.74% ang knockout ratio ni Mercado, 22.22% naman ang knockout ratio nitong si Ramla Ali. So, kunti lang diferensya. Pero nandito tayo sa comparison, kahit 1% lamang, lamang po si Ramla Ali. Sa height, 5 foot and 4 inches, itong si Mercado. Si Ramla Ali naman 5 foot and 7 inches. So, mas matangkad po ng 3 inches si Ramla Ali. Gamit na gamit po yan. Sa sungkitang suntukan. So, lamang sa height, si Ramla Ali. Sa activity, parehong galing sa panalo. Experience, ilang beses nag-world champion at nag-world title challenger si Yamilet Mercado. Samantalang si Ramla Ali for the first time yatang maging challenger ito. Pero hindi pwedeng maliitin ni Yamilet Mercado si Ramla Ali dahil dating Olympian. Alam nyo naman ang pagkadating Olympian. Mga Lods, hindi po yan basta-basta. So, sa karanasan, sa katayuan lamang po si Yamilet Mercado dahil world champion siya. Pero hindi pwede niyang maliitin si Ramla Ali dahil dating Olympian. Kumbaga, sa ating comparison, kung ating i-convert ito sa percent, 55% para kay Mercado, 45% para sa challenger na si Ramla Ali. Ganun lang po sila kadikit. Sa skills, boxer, puncher pareho. So 50-50 tayo dyan. Kasi nakadepende sa kanilang gagawing estratehiya. Kung ito bang si Ramla Ali ang maging pressure fighter style or si Yamilet Mercado. At nakadepende nga po yan sa kanilang diskarte sa laban. Ubra kaya ang pagkagresibo ni Ramla Ali o mangingibabaw ang husay sa pag-counter nitong si Yamilet Mercado. Kuya Dong Sports, sinong llamado? Siyempre, ang llamado rito ang kampiyon na si Yamilet Mercado. Pero hindi ganun kalayo, lalo na't dating Olympian si
Ramla Ali at napakatangkad nito, 3 inches ang diferensya at syempre lamang din sa power. So 55-45 lang po ang diferensya nila pabor kay Mercado dahil siya ang world champion. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Prediction ko dyan, Yamilet by unanimous decision. Opo. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Yamilet Mercado by knockout? This is boxing. Anything can happen. Posible. Posible niyang magawa na may knockout din si Ramla Ali. Na kung saan, alam na ni Yamilet Mercado kung saan po ang kahinaan ni Ramla Ali. Pwede niyang doon niya timingan ito na sanhin ang pag-knockout. Pagka-knockout ni Ramla Ali dito sa laban. Pero mas, ako dito mga lords, na sa manalo lang itong si Yamilet Mercado sa pamamagitan po ng split or unanimous decision. Ngayon, sa panig naman ng challenger na si Ramla Ali, may chance ba itong manalo? Siyempre, gamit ang kanyang height, pagka-agresibo, height and reach ang advantage ni Ramla Ali with power. Kasi bagamat kaunti lamang sa diferensya ang kanilang power, common nandoon tayo sa comparison kanina, kahit kaunting diferensya, dapat nyong malaman. Which is kahit 1% ang diferensya sa kanilang knockout ratio. Gamit ang height, reach, skills na pagka-agresibo ni Ramla Ali, posible niyang talunin sa puntusan si Yamilet Mercado. Posible niyang madali si Mercado sa puntusan gamit nga yan, yung height and reach advantage. Yung kanyang pagka-agresibo ni Ramla Ali, delikado si Yamilet dyan na mapagtatamaan mga lods dahil napakatangkad nito. 3 inches ang diferensya. So, delikado ang champion dito na matalo. Hindi ka gulat-gulat na matalo ang champion dito by split decision or unanimous decision. Oo. May chance bang manalo si Ramla Ali by knockout? Sa tingin ko mga lods, posible din. This is boxing. Anything can happen. Bagamat hindi nagawang i-knockout ni Amanda Serrano itong si Yamilet Mercado. Kumbaga may kunat kasi si Yamilet Mercado. Hindi po basta si Amanda Serrano. 6 division world champion po yan. Tandaan natin yan. Pero hindi nagawa ni Serrano na i-knockout si Mercado. At ang tumaas pa ng timbang ay itong si Yamilet Mercado. Doon sa division ni Amanda Serrano. Pero hindi nagawa itong may knockout. So may tibay or may kunat. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kayang i-knockout yan ni Ramla Ali. Nakadepende po yan kung makapuro si Ramla Ali sa kahinaan ni Yamilet Mercado. Kaya may posibilidad po yan. Dito sa boxing kasi, maraming pwede mangyayari dyan na taliwas sa ating inasahan mga lods. Oo. At sa labanan na ito, bagamat pabor ako kay Yamilet Mercado na siya mananalo, hindi kagulat-gulat na manalo ang challenger dahil may mga katangian ito or isang talentada na boksingera ito mga lods. Height, reach, power, pagka-agresibo nito, posibleng makalamang talaga ito sa puntusan. At tandaan natin na ito po ay dating Olympian. Kaya hindi kagulat-gulat na manalo ito mga lods. Oo. At lalo na, ito po ay hawak ng Dazon. Hawak ng Matchroom si Ramla Ali. Nasa United Kingdom ito mga lods. Ngayon, dadako na tayo sa comeback fight ng magkabilang panig, Sunny Edwards at Adrian Coriel. Parehong comeback fight ito. Alamin muna natin ang sa panig ni Adrian Coriel ng Mexico. As a pro boxer, may impresibong kartada si Adrian Coriel. 24 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 5 talo at may 1 tabla. Sa kanya 5 pagkatalo, isang beses lang nakatikim ito ng technical knockout. May edad na 25 anyos, height 5 foot and 4 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 20%. Orthodox ang original na stance nito, pero sa actual na laban, nagsuswitch stance itong si Adrian Coriel. Epektibo siya sa southpaw stance at sa orthodox stance. Last fight, February 16, 2024, nakasagupa nito. Sa rematch, si Sibinati Nonchinga. Nabawian itong si Adrian Coriel. Na technical knockout siya sa ika-10 round sa kanyang rematch kay Sibinati Nonchinga. May score na silang 1-1. Una nilang pagharap ni Adrian Coriel at Sibinati Nonchinga, knockout si Nonchinga mga lods. Ito sa rematch na kabawi nga si Nonchinga.
So, sa eksperyensya nitong si Adrian Coriel, ang pinakamatindi na kalaban nito, si Binati Nonchinga, Daniel Valladares, Hugo Hernandez, Maximo Flores. Yan si Daniel Valladares, nung makasagupan ni Adrian Coriel, future world champion yan, mga lods. Ngayon nadako tayo sa scale sa taglay-taglay ni Adrian Coriel. Boxer puncher po ito, nung una. Nung bago sila magkaharap ni Nonchinga. Pressure water style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututunawakbakan, may counter punching style. Volume puncher din ito at taglay ang timing at accuracy. At take note, may one punch knockout si Adrian Coriel. Yan nga ang nagpadisgrasya kay si Binati Nonchinga, mga lods. Ngayon pagdating sa depensa, may mga butas sa depensa itong si Adrian Coriel. At sa kanyang huling performance sa rematch nila ni si Binati Nonchinga, yon. Doon natin nakikita na naging pressure fighter brawler si Coriel, na kung saan napabayaan niya ang kanyang depensa, napuruhan siya nung rematch, at yun ang sanhin ng kanyang pagkatalo, mga lods. Ngayon, sa panig naman nitong si Sunny Edwards. Itong si Sunny Edwards naman po, as a pro boxer, may impresibong kartada. 20 wins with 4 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, knockout ang kanyang sinapit or technical knockout. May edad na 28 anyos, height 5 foot and 3 inches. Sa stance ng boksingerong ito, switch stance din po si Sunny Edward. Pero ang original, orthodox po ito. Pero sa aktual laban, nag-southpaw, ganun siya, palit-palit ang stance. Knockout ratio 20%. Last fight, December 16, 2023. Nakasagupa niya si JC Bam Rodriguez. Diyan nakatikim po ng talo by referee technical decision sa ikasyam na round itong si Sunny Edwards. Karanasan o eksperyensya nitong si Sunny Edwards. Noong 2021, nag-world champion ito matapos siyang talunin si Morote M. Talane. Sino ba si Morote M. Talane? Isa yan sa tumalo kay Casimero. Opo. At ito namang si Morote M. Talane, yata, kung di ako nagkamali, nakalaban ni Nonito da Filipino plus Donaire. Binaiyak ito ni Donaire naman. Na kung saan dyan nag-world champion si Sunny Edwards. Muhammad Wasim Hamid, Felix Alvarado, Jesse Rodriguez. Yan ang mga matitindi na kalaban ni Sunny Edwards. Ang pinakamatindi si Jesse Rodriguez, diyan siya natalo by referee technical decision. Sa skills ni Sunny Edwards, sa una niyang galawan, mga lods, na kung saan naging epektibo at doon siya naging isang world champion, outboxer itong si Sunny Edwards. Napakamagalaw nito. Epektibo po ito sa long range sa suntukan at sa mid range, which is outboxer ang pinakaano talaga sa kanya, angkop. Footwork, in and out, ginagamit ang apat na kanto ng ring, napakagaling sa puntusan ng boksingerong ito. At maganda rin po ang kanyang depensa at counter. Pero noong mapapalaban kay JC Rodriguez, naging boxer puncher ang galawan nitong si Edward. Nakipagsabayan, pressure water style, counter punching, defensive style, counter punching style. Na kung saan doon siya napuruhan ni JC Rodriguez sa close range sa suntukan or sa mid range sa suntukan. Dahil siya po ay sumabay. Pabor kay JC Rodriguez. Boxer puncher si Rodriguez or all around boxer si Rodriguez. Sumabay siya. Kung hindi siya sumabay, delikado si Rodriguez na matalo sa puntusan sana doon sa laban. Kaso nakipagsabayan itong si Edwards, doon siya nakatikim ng talo dahil na-knockout po or na referee technical decision po siya, mga lods. So ngayon, dadako na tayo sa comparison sa pagitan ni Sunny Edwards at Adrian Coriel. Sa edad muna tayo, 28 anyos si Sunny Edwards, 25 anyos si Adrian Coriel. Pareho na sa prime. Height, reach, kung sinong lamang. 5 foot and 3 inches ang height ni Sunny Edwards, 5 foot and 4 inches ang height ni Adrian Coriel. So mas matangkad si Coriel ng 1 inch. Sa reach, wala kasi ang record ni Adrian Coriel sa reach kung gaano kahaba ang reach nito, mga lods. Ang reach kasi ni Sunny Edwards, 60 inches. Sa knockout ratio, sinong llamado? Parehong tig 20% na knockout ratio ang magkabilang panig.
Sa activity fights, pareho po silang aktibo, pareho natalo. Pareho natalo by technical knockout. Oo. So, dito sa labanan na ito, 50-50 ito sa kanilang pagkatalo. Bakit? For the first, 5 talo na nitong si Adrian Coriel. 5 talo na siya. Pero for the first time ito, nakatikim ng talo na kung saan ma-technical knockout. Na kung saan, mga Lods, yan ay nasa critical situation. Bakit? Wala kaya itong inindang phobia? Naka-recover na kaya ito talaga? Ganon din ang sa panig nitong Sunny Edwards. For the first time nakatikim ng talo si Sunny Edwards at naka-out pa ang sinapit or referee technical decision. So 50-50 sila dyan sa kanilang sitwasyon ngayon. Karanasan. Parehong dating nag-world champion ang dalawang kabilang panig. Lamang, mas matagal po naging world champion si Sunny Edwards kumpara kay Adrian Coriel. Skills. Kung gagamitin ni Sunny Edwards ang dati niyang galawan, outboxer, magalaw, mahihirapan si Adrian Coriel. Oo. Dahil si Adrian Coriel, mga Lods, boxer puncher siya, pero medyo may kabagalan kumpara kay Sunny Edwards. Pero kung ang gagamitin ni Sunny Edwards ay ang pagka-boxer puncher, 50-50 silang dalawa. 50-50. Parang boxer puncher sila dyan, kung magkaganon. Kung gagamitin naman ni Coriel ang kanyang galaw noong last fight niya na pressure fighter brawler, dihado siya dyan. Oo. Sa skills. So sa madaling salita, mga Lods, hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang gagawing galawan nitong magkabilang panig. So 50-50 tayo. Ngayon, sa pangkalahatan, sino llamado? 50-50. 50-50 tayo. Tika lang ha, may napansin lang ako. Si Sunny Edwards lumalaban sa flyweight division. Si Adrian Coriel lumalaban sa light flyweight division. Saan sila magpangabot? Wala naman kasi hindi nakasulat kung saan sila magpangabot eh. Kung sakali magpangabot sa light flyweight division, bababa ng timbang si Sunny Edwards. Which is disadvantage po para kay Edwards yan. Dahil mapipiga siya. Kung doon naman sila magpangabot sa timbang ni Edwards sa flyweight division, magpabigat si Adrian Coriel. Ang katanungan naman natin, madala ba ni Coriel ang kanyang tibay, ang kanyang galawan doon? So hindi natin alam. So 50-50 talaga sa pangkalahatan ito. Ngayon, Kuya Dong Sports, kanino ka? Okay, prediction na tayo. Sunny Edwards, by unanimous decision or split decision? Yun ang prediction ko po. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Sunny Edwards by knockout? Posible. Bagamat hindi kilalang knockout artist itong si Sunny Edwards, kumo itong si Adrian Coriel ay nakitaan na kung saan siya mahina. Pwedeng yan ang samantalahin ni Sunny Edwards. Oo, pero mas pabor ako na si Edwards manalo sa puntosan lamang. Sa panig naman ni Adrian Coriel, ito ang delikado. Dahil itong si Sunny Edwards, once na makipagsabayan kay Adrian Coriel, dahil may one punch knockout si Adrian Coriel, bagamat yan ay mayroong knockout ratio lamang na 20%, pero doon natin nakita kasi mga Lods, yung one punch knockout sa laban niya kay si Binatinod Singa, na may nakatago palang one punch knockout itong si Adrian Coriel. Puti ang tiyan ni Singa nung una na pagharap Kaya mga Lods, sa panig ni Adrian Coriel, di ka gulat-gulat na manalo din ito by knockout or kahit sa puntusan. Oo. Nakadepende kasi ito sa gawing moves si Sunny Edwards. Dahil kung mag-boxer puncher na naman si Edwards, yari siya kay Coriel. Magkaroon ng chance si Coriel na makapagpatama ng solido dito kay Sunny Edwards. Pero kung ang gagamitin ni Sunny Edwards ay ang outboxer, pagka-outboxer niya, mahirapan si Adrian Coriel sa paghahabol dito kay Sunny Edwards. Kasi kailangan ni Adrian Coriel na ikat ang ring, so kailangan ang adjustment dito sa panig ni Adrian Coriel.
Pero ganun pa man, hindi ko gulat-gulat na manalo ito by knockout at kahit unanimous decision dahil sa ating comparison 50-50 nga po ang magkabilang panig. At tandaan natin na hindi po magkakalayo sa height ang dalawang maglalaban. Oo. Sa skills nga lamang sila medyo magkaiba. Pero nakadepende ito kay Sunny Edwards kasi kung itong si Sunny Edwards Malods ay mag-boxer puncher pa rin, hindi niya ibalik yung dati niyang galawan. May pagkakataon si Adrian Corriel na makapagpatama dyan sa close range sa suntukan. Na kung saan magkakaroon ng malaking chance si Corriel na siya nga ang mananalo dito sa laban. So nakadepende ito sa gagawin ni Edwards. Kasi kung mag-outboxer si Edwards, mahirapan si Corriel dito. Magalaw yan si Edwards. Na kung saan mahirap patamaan ng solido. Kaya abangan natin, bagamat Sunny Edwards ako dito, di ako magugulat na manalo si Adrian Corriel din dyan. Dahil 50-50 sa ating comparison. At pangalawa, hindi po basta-basta boxing hero din si Adrian Corriel. Oo. May ibubuga din po or talentadong boxing hero din ito. Abangan natin, magandang laban ito. Dahil, comeback fight na magkabilang panig. Kumbaga, agawan ito para makabalik sa spotlight, mga lods. Si Sunny Edwards ba ang makabalik sa spotlight o si Adrian Corriel? Hindi na kasi, si Adrian Corriel kasi may 5 talo na. Yung kanyang 5 pagkatalo, mga lods, ano yan sa puntusan siya natatalo. For the first time siya na knockout. Kaya malaking pagsubok dito sa kanyang panig. Abangan natin, hanggang dito na lamang ito Pandong Sports Speech. Maraming salamat po.